nag-aano po siya ng video kasi po may mga nakikinig sa kanya. Hindi, ano to? Sa akin lang to. Ay, sa'yo lang. Oh, hindi yan nakalive. Ayun, kaya nag-aano po siya minsan na ano ng video. May nakikinig sa kanya na minsan din nagsisimba na ibang bansa. Kaya yung YouTube. Okay po, so pakinggan po natin mga kapatid yung nakasulat po sa ikalawang Timoteo sa unang kabanata. Sabi po ng verse 9, ito po yung nakasulat, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So, ito po yung yung talata po na binasa po natin sa hapong ito. Okay, batiin natin yung mga katabi natin. Sabihin natin, God bless you. Mami, God bless you. Ayan. God bless you po. God bless you. At mahalaga po yung pagbabahagi po ng blessing. So, ito pong binasa ko pong talata po ay gusto ko pong kumuha ng dalawang salita na napakahalagang salita para po sa buhay natin. Una po, may nakalagay dito, pagtawag. Sabihin nyo nga po pagtawag. Pagtawag. Yan, so, sabi po rito ni Apostol Pablo, yung ating kaligtasan ay galing po sa pagtawag ng Diyos, no? Sige, ulitin nga po natin, sabihin po natin pagtawag, no? Pagtawag. So, ang Diyos po kasi tumatawag siya, no? At ako po naniniwala ako na pag ang isang tao po ay tinawag ng Diyos ay ano po talagang ibig sabihin may mahalaga kang gagawin, no? May gampanin ka na dapat mong gawin, no? Ganun po. At isipin po natin na hindi po obligasyon na gawin lang po natin yun dahil na-obliga tayo, tinawag tayo, no? Sabihin nyo nga po pribilehiyo. Sabihin nyo po. Yan, so isa pong pribilehiyo po, no, na tawagin ka ng Diyos. Ako po naniniwala na ang pagiging Kristiyano po ay pagtawag, no? Yun po ang yun ang sabi ng Bible, no? Hindi po ito nagkataon lang na pinanganak tayong may relihiyon o kaya ay pinanganak tayo na ayon sa nakagis na natin, no? Ako po naniniwala ang pananampalataya po ay galing po yan sa pagtawag po ng Diyos sa atin, no? Kaya nga naalala ko yung Ate Rose, no, yung kaibigan kong ministro dito sa Central, no? Na sabi niya sa akin, bro, pare, yung pagtawag ng Diyos, pinahalaga namin yan eh. Sabi ko, kami rin, no? Kasi ang pagtawag talaga ng Diyos, may layunin po yan, no? Na dapat nating gawin, no? At etong mahalaga, no? Sabi ng Bible sa atin, kapag tayo po ay isa sa mga tinawag, ang sabi rito, yung pagtawag na yun ay, kumbaga po, pribilehiyo kasi sa totoo lang, tayong lahat ay mga makasalanan. Tama ho ba, no? Sabi nga po walang tao na hindi marumi sa paningin ng Diyos. Lahat tayo may kasalanan, meron tayong mancha ng kasalanan. Pero pribilehiyo sa atin na tawagin kasi pag tinawag na tayo ng Diyos, lilinisin niya tayo. Ganun po yun, Kumbaga po, Atikat, hindi tayo karapat dapat pero isa tayo sa mga tinawag. Kumbaga po, pinansin ka ng Diyos. Biruin nyo po ilang bilyong tao sa mundo, tama ba? Tapos isa ka sa mga tinawag. So tanong, saan ba ako dadali ng Diyos? Ba't ba niya ako tinawag? Ang sabi ng Biblia dito nakasulat, ang pagkakatawag sa atin ay ayon sa biyaya. Sabihin nyo nga po biyaya. Biyaya. Yan, so sabi ng Bible, hindi ito sa inyong mga gawa, kundi ito ay dahil sa biyaya niya. Ibig sabihin, yung pagkakatawag sa atin ng Diyos, intentional, no? Kumbaga po, tinawag ka niya hindi dahil mas mabuti ka sa kanya, hindi dahil sa mas mabuti tayo sa iba. Hindi, no? Sabi nga ni Pablo, isa nga ako sa mga masasamang taong nabuhay sa mundo pero tinawag siya ng Diyos eh. So, hindi batay sa kung ikaw ba ay sa tingin mo mabuti ka, hindi, no? Lahat tayo ay makasalanan eh. Pero, nang dumating yung pagtawag ng Diyos, eto na yung sinasabi natin na mag-iiba ka, no? Sabi ng Bible, nakalagay, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. So, ibig sabihin mga kapatid, no? Pag tinawag ka ng Diyos, magala ka. Tama ba? Ikaw ay blessed, no? Pinagpala ka kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa ka sa mga tinawag. Ngayon, saan ka ba dadalhin ng Diyos pag tinawag ka niya? Ito po yung nakasulat. Sabi rito, hindi ayon ito sa ating mga gawa, kundi ito ay ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ibig sabihin po, itinalaga ka na sa Diyos. No? Kumbaga po, nakita ka na ng Diyos noon pa, kinilala ka na niya. So, kung ikaw ay nasa isipan na ng Diyos noon pa po, no? Wala pang lahat ng bagay,
So, ang pagiging palang ligtas ay intentional, galing sa Diyos, no? Hindi ito dahil lang sa pagpapasya natin, no? Isipin niyo po 'yon. Hindi ito dahil sa isang araw ay nagdesisyon lang tayo, no? Na sumanib sa isang relihiyon. Hindi po ganoon, ano? Sabi ng Bible sa atin, tayo po ay tinawag sa biyaya. Biyaya po ang magdadala sa tao ng kaligtasan, no? Kaya nga po, inuulit-ulit po natin to, no? Ang born again, hindi po relihiyon, no? At naniniwala po kami na ang pananampalataya po ay nanggagaling sa Diyos, hindi ito galing sa relihiyon. Ang pananampalataya po ay hindi galing sa tao, galing sa Diyos yan. Ang pagpunta sa langit ay hindi galing sa effort ng tao. Yan din ang nakalagay sa Bible. Ang sabi, ito ay biyaya na ibinibigay sa tao. So kung titingnan nyo po, mga kapatid, no, isipin nyo to na walang manggagaling sa atin para makarating sa langit. Ang sabi, ito ay ginawa ng Diyos, ito itinalaga ng Diyos sa atin. At ang sabi ng Bible, ito po ay hindi natin gawa, kundi galing ito sa kanyang layunin at biyaya. Sabi po, no? Kaya mga kapatid, isipin nyo to. Di ba sa relihiyon, ang mga turo, gawin natin to, dapat gawin natin to. Pero sa Biblia, hindi eh. Sa Biblia po ganito, no? Sampalatayanan mo yung ginawa ng Diyos. At ang Diyos ang gagawa para sa'yo. No? Diyos ang gagawa sa'yo. Yun po yun, no? Ito po yung sinasabi natin mga kapatid na na sa pananalangin nga, di ba? Magbigay tayo ng example diyan. Di ba tayo pag may kailangan sa Diyos, nananalangin tayo, di ba? Tapos iniisip natin ganito. Siguro ang Diyos sumagot kasi tumugon ako, no? May ginawa kasi ako. Pero eto yan mga kapatid, no? Ito yung illusion diyan eh. Ang totoo nun ganito. Diyos ang gumawa ng paraan, siya ang gumawa ng way para kumilos ka. Ibig sabihin, kumilos ang Diyos sa'yo, kaya ka kumilos din. Yun yung mga kapatid, no? Yung pagkilos mo, nakakonekta rin sa paggawa ng Diyos. Kasi may nakalagay sa Bible, ang Diyos ay gumagawa sa atin eh. So, hindi yan gawa na galing sa'yo. Kundi, ang Diyos ay kumilos sa'yo, kaya ka gumawa. Kaya, mga kapatid, no, sa atin, hindi pinag-uusapan dito na nakarating ka sa Diyos kasi dahil sa effort mo. No? Hindi effort natin ang dahilan, kundi biyaya ng Diyos sa'yo, kumilos siya para sa'yo. At kumilos siya sa'yo. Yun po ang sinasabi ng Bible dito. No? Sabi dito, nakalagay, hindi ito gawa ng tao. Sabi ng Bible, kundi ito po ay galing sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo mula pa nung unang panahon. Kaya ang turo po ng Bible iba sa iniisip ng mga tao, no? Iba talaga siya, no? Kumbaga po, kung iisipin nyo, hindi pala relihiyon ang magliligtas, hindi pala sekta, kundi ang sabi ng Bible sa atin, biyaya ng Diyos na kumikilos ito sa mga tinawag. Kaya ngayon iisipin natin, di ba pastor, pag tinawag, dapat ikaw ay kasama sa isang samahan. Tama naman, no? Kasi may nakalagay sa Bible, ang salitang church, sabihin nyo nga po church. Ang salitang iglesia po, ang ibig sabihin kasi ng salitang iglesia, hindi simbahan, di ba? Hindi yan simbahan, no? Kasi iba yung simbahan, iba yung kahulugan nun, iba rin yung ibig sabihin ng iglesia. Ang iglesia po, di ba, sa salitang Griego, no, na ecclesia. Ang ibig sabihin po ng salitang yon, mga taong tinawag. No? Yun ang ibig sabihin po nun. Tama po, no? Pag ikaw po ay kasama ka sa church ni Jesus, yung sinasabi natin na samahan, no? Ang sinasabi po ng Bible diyan, isa ka sa mga tinawag. Yun po yun, no? So, kasi sa atin, no, dito sa lupa, ang tingin natin, may iba't iba tayong organisasyon ng relihiyon. Yun ang tingin natin, di ba? Iba yung organisasyon ng relihiyon ko sa relihiyon nyo, parang ganon. Pero, iba pala sa Diyos. Kasi sa Diyos pala, kapag ang pinag-uusapan ay iglesia, ang ibig sabihin pala ay samahan ng mga tao na hindi natin nakikita. Kasi ang sabi ng Bible, ang church kasi ay mga tinawag. Ang tanong, sino ba yung mga tinawag? Kasi sa atin bilang tao, hindi naman natin alam kung sino yung mga tinawag. Tama ba? Hindi natin alam eh. Kasi hindi pwedeng sabihin natin na porket membro ka ng isang simbahan, tinawag ka. Di ba? Hindi nakabase sa pagiging membro yung pagtawag eh. Ang sabi kasi sa Bible, ang pagtawag ay ang Diyos ang nakakaalam kung sino sila. Ang Diyos ang nakakaalam na, no? Ang may final say kung sino ang mga tinawag ay ang Diyos, hindi ang tao.
no? Kaya ang ano rito, ang kakaiba mga kapatid, hindi natin alam ngayon kung sino yung mga tinawag. Kaya ang ginagawa natin, nangangaral tayo para kung sino yung mga tao po na tumugon, sino yung mga tao na sumampalataya. Syempre, ang ating presumption, maaaring isa sila sa mga tinawag. Pero opo, ganun. Pero hindi pa rin natin masabi, no? Pero ako naniniwala na dahil Diyos ang nakakaalam yan kung sino sila. Kasi ang Diyos ang may plano nun, hindi naman tayo eh. Tama ho ba? Alam niyo ho ba na ang buhay po natin ay ayon sa plano ng Diyos yan? Yun po ang totoo, no? Sa totoo lang, sa tingin natin ang buhay parang nagkataon, tama ba? Parang tinadhana na ako dito. Pero ang totoo po nun, lahat ng nangyayari sa mundo po, alam ng Diyos. Alam po niya, no? Lahat ng bagay na nangyayari atikat sa buhay natin, alam ng Diyos yan. Alam niya yan, no? Yung ating problema sa pamilya, yung problema natin sa kung sino-sino, kung saan-saan. Alam ng Diyos yan. Alam niya lahat yan kasi wala namang bagay na hindi niya alam eh, no? At ang maganda dito, naniniwala ako na ang lahat ng mga tinawag ng Diyos, ano man yung dinadaanan natin, sa huli magtatagumpay tayo. Amen po ba, no? Kasi atikat, ang sabi ng Bible, dahil alam ng Diyos na tinawag niya tayo, buhat pa noon, sabi niya, siya din na nagsabi na walang bagay na pwedeng makapaghiwalay sa atin sa Kanya. Yan ang sabi ng Bible. No? Kaya mapalad tayo, Ate Rose, kapag isa tayo sa mga tinawag. Ganun po yun, ano? Di ba nga, sinasabi ng mga kaibigan natin, di ba, ng mga kapatid sa lokal na tinawag sila, di ba? Ginagamit nila yung salitang yun, di ba? Well, lahat naman ng mga may iba't ibang reliyon, naging kaibigan ko na. May kaibigan ako ministro, pastor, mga bishop pa. May kaibigan pa nga akong pari mami sa Malolos. No? Pero ang nakikita ko no, sa mga relihiyon, isa sa bagay na pinakamahalaga, malaman ng tao na isa siya sa mga tinawag. Kasi po, kung hindi tayo tinawag, hindi natin alam kung saan tayo pupunta kung hindi pala tayo kasama sa mga tinawag. Ganun po yun. Kasi ang pagiging Kristiyano, batay po sa pagtawag. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, naging Kristiyano ko, pastor, bakit? Kasi dito ko nabinyagan, dito, kasi dito ako lumaki. Hindi ganun, no? Pagtawag ang kailangan. Tingnan niyo po, nang ang Panginoong Jesucristo pinanganak, di ba? May tinawag po ba siya para siya ay dalhin ng isang babae? May tinawag po ba ang Diyos na isang babae? Atikat, di ba may tinawag? Si Maria? Si Maria. Atikat, di ba may pagtawag na magdadala ka ng isang sanggol na banal? Di ba sabi? So kung titingnan niyo po, dumating ang anak ng Diyos sa mundo kasi may tinawag para dalhin siya. Alam niyo ba, ganun din po sa buhay natin. Ate Rose, no? Para dumating sa iyo ang salita ng Diyos, tumugon ka sa pagtawag. Ganun yun, Kasi tinawag ka tinalaga ka dyan. Kaya kailangan gawin natin yung gusto ng Diyos. May mga bagay atikat na minsan hindi po magkasundo ang sistema ng reliyon at ang Diyos. May ganyan atikat na nangyari, no? Hindi porke may relihiyon tayo na sa tingin natin okay, may panahon, Ate Rose, na mayroong nilalakaran ang mga relihiyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Nangyayari po yan sa Bible, no? Nasa Bible po yun, no? Kahit nga pong Israel, di ba ang Israel bayan ng Diyos? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tama sila. Hindi lahat ng simbahan tama. Hindi lahat ng sekta tama. May panahon na bumabangga na pala sila sa Diyos. Magkakontra na. Ganun po ang nangyayari, atikat, no? Sa mundo natin. Kaya gusto ko lang kayong bigyan ng ng aral galing sa Bible na nangyayari po 'yun hanggang ngayon, Ate Rose. Na may panahon, atikat, na yung pinaniniwalaang na simbahan hindi pala ayon sa Diyos. Kumukontra pa sa Diyos. Ayun 'yun. So, salamat po dahil nakinig tayo ngayon na mahalaga pala, pastor, tinawag ako ng Diyos kasi hindi pala sapat na miyembro lang ako ng sekta. Kailangan pala tinawag ako. 'Yun po ang gusto ng Diyos mangyari sa atin. Isa tayo sa mga tinawag, atikat, no? Para may biyaya. Kasi pag tinawag, sabi rito, hindi ayon sa ating sarili, kundi ayon sa kanyang biyaya at layunin, tayo po'y tinawag dahil kay Kristo mula pa noong unang panahon. Tingnan niyo po, no? Maganda yung talatang yan. Mga kapatid, no? Magbibigay ng liwanag sa atin, no? Para imbis na maging sectarian tayo, ang ating bigyan ng pansin ay yung faith ko kay Jesus. Maayos ba yung pananampalataya ko kay Jesus? Yun, mahalaga yun. So hanggang dito tayo, sige, tanungan. Ay, unang-una, nagpapasalamat kami sa pagtanggap nila Ate Cathy sa Manawag. Yan, sa bahay nila. Yan. At tikat, nagulat ako ron na kasi tawag dito. Nanibago ako kasi may kultura pala sa Pangasinan na Ano to? So, 7:30 tingnan mo yung kasabi. Opo. Kaya nga, ito kami.
Buka mo na. Pagpicturean lang po tayo. Sa CCTV po. Mal, picture muna. Opo, kasi ano po, para document na nagbabayad yung mga yung mga ano. Sige. Sige, tikat. 7:30. Nana? 2:30. 27. Pahatid na kayo. God bless po.